Good afternoon mga kababayan. So pupunta tayo ngayon sa May Bakakay, isang resort dito sa May Bakakay. Hindi ko pa kabisado kung anong pangalan ng resort na yun, pero bumiyahe na tayo siguro almost mga 4 na oras na mula doon sa bahay natin. Pahinga lang muna saglit. Huminto ako saglit para ipakita sa inyo to. Ito. Ayan o. Kailan? Nakakatakot. Ganda. Ganda. Grabe. Napakaganda. Okay, balik na tayo. Let's go na ulit. Ang layo ah. Ang layo ng puntahan natin ah. Pero 4 kilometers na lang. Huminto tayo saglit para silipin itong Sula Bridge. Yan. Maganda tong tulay na to ah. Tawid tayo. Ay, tawid tayo. Okay. Yan. Nakikita nyo yun kabayan? Ayun no. Ano, nakalubog na bangka. Pero kalahati lang naman nakalubog sa kanya. Sula Bridge. Ganda ng tulay na to ah. Ayos ah, iconic ah. Yun. Nakarating tayo dito no ng alas 6 ng paggabi na. So dito, kailangan mong mag-park dito lang sa gilid talaga dahil ang resort ay lalakarin mo dito. Papasok dyan at magpapasama tayo sa mga bata. Tara na. Okay, dumating na tayo rito sa Mosboron. Almost mahigit 4 na oras din yung biniyahe natin. Yung daan, matatarik talaga. Sobrang tarik. Inatake nga ako ng fear of heights ko eh. Yun naman, alam nyo naman yun na mahina tayo sa heights. Pero nakoconquer natin yun unti-unti dahil sa pagbablog. So eto, pakita ko sa inyo. Malayo yung parkingan. Doon lang sa yung tinuro ko kanina sa may pababa. Tapos ito yung gamit natin. Yan. Ang isa pang sala no, sumala ako kasi hindi ko nadala yung ano natin tent. Wala palang arkilahan ng tent dito. Wala ding kwarto na pwedeng rentahan. Tanging cottage lang. Kaya tiyagain natin ito. Ang inaalala ko lang mamaya sobrang lamig. Pag nasa gilid ka ng dagat sobrang lamig, lalo pa malakas ang hangin. Yan, malakas ang hangin yan. Expect na natin. Yung jacket ko nandun pa sa sasakyan, malayo yung pinagparkingan natin. Pero kaya to. Don't forget to breathe. Breathe. 'Cause every poison word that's on your breath makes me hate the smell of cigarettes. Breathe. Just breathe. They say the voice. Puntahan natin tong sabi ni Ate Pierre daw, mga nag-island hopping tsaka mga nangingisda. Eto siya. Kanina may nakita ako dito mga namimingwit. Yan, namimingwit ng isda. Umalis na sila, alam na lang pupunta ako eh. Joke lang. Yun yung resort natin no, pinuntahan. Tapos naman sa gilid dito, yan, Misibis Bay. Magandang resort. Magandang resort yan. Nakausap ko yung guard kahapon kasi nga diba hapon na tayo nakarating dito. Ang entrance daw doon per head is 1,200. Entrance pa lang yun. Hindi ko na natanong kung magkano yung ano, cottage or yung marerentahan na kwarto, pero sigurado yun solid yun, baka mababa 5,000 doon. Sa ibang pagkakataon pupuntahan natin yan. Ngayon kasi ito kasi talaga target ko eh. Unahin natin yung review sa resort na to dito sa labas. Okay, operating hours 6 AM to 6 PM, overnight 6 PM to 7 AM. Okay, diretso tayo dito. Ayun lang, kagaya na sinabi ko sa inyo, nasira daw yung mga tent nila nung nakaraang bagyo, kaya natulog talaga ako sa ano lang, sa open cottage lang. Eh nalimutan ko din magdala ng tent, kaya yun, ang lamig kagabi. Pero tahimik naman. Marunong naman din makiramdam yung mga kasama niya dito. Yan, puro ganito lang yung cottage. Ang biniyaran ko dyan is 700 pesos. Tapos magdala na rin kayo ng sarili nyong lutuan kasi wala talaga mabibilihan dito ng pagkain. Pero pwede kang magpaluto. Masasabi ko pagdating sa buhangin, panalo yung buhangin dito, white sand din. Yan.
Ngayon kasi malakas ang hangin, kaya given na yung mga seaweeds na nakikita natin, given na yan, normal lang yan. Pero malinaw, maganda ang tubig dito. Yan, tapos white sand. Maganda rito, maganda. Maliit lang yung resort mula dyan sa mga kawayan na yan hanggang doon. Tapos doon tayo galing kanina sa may parang pier nga daw. Ayan yung nakikita nyong naliligo doon. Ano yun? Na-stroke yun. Ayun ang tingin ko. Sa mga na-stroke, kung ako sa inyo, subukan nyo yung acid guard natin. Nako, acid guard lang talaga katapat nyan. Malaki ang maitutulong ng acid guard. Marami nang pinalakad na na-stroke ang acid guard. Sa last part ng ating video, makikita nyo dyan mga kababayan, no, eto, yan. Sinusubukan kong videoan yung ilalim ng dagat, kaya lang unfortunately talagang masungit ang panahon, malakas ang hangin, kaya malabo ang tubig na yan. So mga kababayan, dinagdagan na natin yung mga device natin, mga gadgets natin para mas mapaganda yung vlog natin sa susunod na video. Nag-invest na tayo ng ibang mga gamit. Sana nandiyan pa rin kayo, sumusuporta pa rin kayo sa Pinoy Farmer Channel. Samahan nyo pa rin ako palagi sa paggagala natin. Stay healthy mga kababayan. Ako si Chance at ako ang magsasakang gala.